Shoulder, ano po nangyari sa atin? Parang frozen siguro. Parang frozen. Kailan nyo ba po naramdaman? Pwede ko mong video niya. Sure, wala pong bawal dito. Tagal na siya. Gaano katagal? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 1 taon, 5 taon, mga 1 taon. Ano yung eksakto? Hindi mo alam? Naman-stroke kasi ako eh. Dati. Kaya pala eh. Tapos, Iyan. yun. Ang higa ako, puro lagagi ganito. Yun. Kaya po pala, may mangyayari po kasi pag na-mild stroke kayo. Itong kaliwa na apektuhan. Actually dito. Ay, hindi yan. Frozen shoulder to. Kaya, Pero kung yung kasabay to, kasi ang mild stroke po kasi, pangkaraniwan, humihina po yung portion na tinamaan. Kung kanan, hanggang paa yan. oo, dito. Ganun po talaga sa stroke. Kaya nga papayag. Pero kung ito, ang kaliwa, iba to. Ngayon, diabetic po ba? Oo. Yan. Sa diabetic naman papasok ang mga frozen shoulder. Mas prone kayo sa frozen shoulder kung kayo ay diabetic. Sabi nga ng doktor, 90% of diabetic person bibisitahin kayo ng mga frozen shoulder. So pagka kayo ay diabetic, ano sagot sa diabetic? Papawis po. Walking, bilad sa araw, inom ng tubig, kain ng mga pipino, ganyan, prutas. Yes sir, nabitin ko kayo. Ano po? Yeah, ganyan ang ginagawa ko ngayon. Tama yun ha? Bawa na ng kanin. Yes, bawal sa kanin. Hindi naman bawal na bawal. Pero hindi na kagaya nung dati. Yung mga ulam natin, bawal na tayo sa mga sobrang piprito, adobo. Kung nagsasawsawan pa kayo ng mga patis-patis noon, toyo, wala. Magre-reduce kayo. Oh, frozen talaga. Sa stroke kasi, hihina siya. Yan ang pangkaraniwan. Pero ito sir, hindi siya sa stroke. Nasa Literal na frozen eh. tulog kasi ako ngayon. Mm-mm. Sige. Isa lang naman ang a-addressin natin dyan, yung pinaka-main. Kung diabetic kayo or high blood, yan ang kailangan i-ano natin eh. Magbaon kayo palagi sa bulsa ng bawang. Pagka kunyari parang na-high blood kayo, tapos honey. O kaya pitpitin nyo muna yung bawang sa kutsara. Sumando kayo ng honey. Yun. Para kasi pag nakatikim kayo ng bawang, medyo maanghang-anghangin, di ba? Magbabago yung takbo ng blood circulation nyo. Hindi kayo ma-stroke. Yun ang ginagawa ko eh. May babad ako ngayon. Ayun, tama yung bawang. Nakababad na babad. Ilang beses, ilang doktor na yung napanood ko, tinuturo bawang. Babad nakababad sa ano. Relax lang. One more. O kaya, isaging. Saging, ipit nyo ngayon doon yung bawang na may sili na konti lang. Yung kaya nyo lang, para lang pag na-high blood kayo, malalaman nyo pag na-high blood kayo eh. Parang kumakapal yung balikat nyo, batok nyo. Nakaramdam ka na ba ng ganun, sir? Oo. Parang bumibigat yung ulo mo dito. Yung dati pang hindi pa ako na-stroke yun. Madalas ganun. Yan, ibig sabihin, na-high blood ka na yan. Pag nagpa-BP ka yan, minimum 140 pataas. 180 nga eh. Minimum nga, minimum 140. Pag tumaas ka dyan, syempre, medyo delikado. 140 kasi, warning pa lang sa atin yun. Ang regular na dugo, 120 over 80. Pero yung 140, pag ang edad mo 50 ka, yung 140, wala yan, parang normal lang yan. Pero kung ikaw ay nagto-200, naku po. Sasabihin sa'yo, mapalad ka, hindi ka na nag-collapse kagad. Hindi, ito kasi ano eh. Mataas na dati nang tumaas ang blood pressure nito. Ang problema, pinababayaan lang. Yun nga So, eh. May stroke kasi talaga yun eh. dumating yung panahon na sobrang stress siya. Puyat ka, singiling ka talaga. Yun, nagkaroon ka na. Nag-trigger yung ano niya. Hmm. Yung kasunod ko rin, yun ang kapatid yun eh. Mm. Yung kasunod ko, gano'n din ang problema. No? Stroke na talaga. Okay, relax lang. Nasa lahi kasi to sir eh. Yung high blood pressure, yung mga diabetic. Hindi, sabi ng doktor, hindi yan hereditary. Kaso, genetics. Oo. So, almost the same. Oo. Ang mangyayari niyan, pagka ang pamumuhay mo, ay hindi ka nagpapapawis, ay, mamanahin mo. Pero kung ikaw ay nagpapapawis, okay na yan, kaya-kaya niya, diba?
Yung isa, gano'n din. Natagalan na talaga sa ospital yun, kaya hindi na talaga nag-survive. Ito kasi, nung nakaramdam siya, namamanid siya, takbo. Yung isa, namamanid na siya, paliwala lang, nag-drive pa ng motor niya pa uwi. Tapos kinagabihan, wala pa rin. Pinabayaan na lang din na namamanid na siya. Pagka nakakaramdam na kayo ng ganon, kailangan may baon talaga kayong bawang para man lang kahit papano magbago yung blood circulation nyo. Ibig sabihin yun, nagkakaroon na ng clogging dito sa mga artery natin sa ulo. Kaya namamanid na yan. Tandaan nyo, ang pamamanid, blood circulation yan. Nangangapal na tayo. Ibig sabihin, hindi na makadalo yung dugo natin. Sobrang lagkit na. Or nai-interrupt or nagkakaroon nga yung blood clogging bumabara. Pero pag nakakain tayo ng maanghang, kung maanghangan tayo, ang mahalaga, hindi tayo na stroke. Kumain ka lang ng asukal, makaka-recover ka na Tuminom kang tubig. Recover na Pero yung stroke, habang buhay mo nang dadalhin. Yung tinuturo nga nila, pit-pit ng bawang. Kung may honey kayo sa bahay, mas the best. Tapos yung kaya mo lang yung sili, putulin mo lang na maliit, pit-pitin mo lang din. Honey. In a 5 seconds, segundo lang, may epekto na agad. Iba na yung pakiramdam mo agad. Dadalo yung dugo mo. Papawisan. O kasi, anghang. Hanggang lobe yun, no? Siyempre, may neutralizer naman, yung pinakamatamis na honey, yung natural, Hindi ganong sagad na sagad yung anghang, hindi mapapaso yung ano mo. Kasi pag pinagsama mo nga naman yung bawang at sili, siyempre yung reaction no, anghang nun. Babago ngayon yung pakiramdam mo ngayon. At least, hindi ka na Doktor mismo nagtuturo niyan. Yung iba naman, saging. Pinapalaman yung sili sa saging. Kainin mo yung saging, nandun yung sili sa loob. Mainit kasi yung yung bawang minsan, mainit yan. Mainit po talaga. Kung ko nan, Tiisin mo lang. nasusulog yung gilagid. Kaya nga, pag neutralize nun yung honey. Di ba? Para hindi masunog yan, Siyempre, lintik din. Maanghang din talaga. Pero may natural yun. May natural antibiotic yung mga yan. Yung mga bawang, sili, luya, may mga natural yan. Antibiotics na nakakapag-tulong sa ating mga katawan. Kung ano man yung na-damage. Tihaya. Ilan taon na ba si Sir? Ilan taon ka na, Sir? 49. Bata-bata ka pa pala Kailangan talaga magpapawis ka, Sir, Kasi meron tayong tinatawag na second wave, third wave. Meron pumunta rito, 7 stroke na. Still alive, kaso talaga namang wala, sa wheelchair na. Gusto pa rin gumaling. Pag tinatanong ko, anong dahilan, bakit may stroke? Tiwala na po kasi ako Wala na akong naramdaman, okay na Humina lang, pero okay na. Malakas na ako Yung kinakain natin dati, yun not ulit. Adobo, apritada, lechon, bagnet. Okay, inhale. Exhale. Unli rice, sangyup, palaging prito. Yan. Pag bumalik tayo sa dating sistema, malakas sa soft drinks, mahina sa tubig, mag-expect tayo ulit ng second wave. Pero yun nga, pagbaon kayo ng agimat, bawang, pag nahihilo, kunyari, parang may heat stroke tayo, tubig. Mabilis lang kasi magre-react agad. Yung segundo lang, magre-react agad. Pag nakaramdam ka na ng pamamanid-manid ng konti, parang bumibigat, umupo ka na. Mag-relax ka na sa gilid. Pumangas ka na agad ng bawang. O kaya kung may sili kang kung nasa palengke nga, mas maganda Magpaalam ka, pahingin mo siyang sili. Okay lang mapaso yung dila natin, maghihilom, pero yung stroke, habang buhay ka ng nun. Yun yung pinaka-remedy nun. Yung parang na-choke naman, yung parang naninigas-nigas naman, ito ang papaluin nyo. Ito, sa kaliwa. 3 daliri, paluin nyo yung parang naninigas-nigas na siya. Parang
Hindi niya na makontrol. Paluin niyo yan. Dito. Okay? Mayroon akong naging video niyan. Sa labas. Opo. Napatunayan na yun. Tumigas na dyan, oh. Sa waiting area. Hindi ko pa hinahawakan, ha. Nakapila lang dyan. Tumigas, nagkulay violet na nga, eh. Pero naagapan ko pa, pinagpapalo ko lang yan. May video niyan. Di ba may video tayo nun? May video niyan, makikita nyo naman kung paano ginawa ko. Pinagpapalo ko lang dito, eh. Umaray, oh. Di buhay. Pinadala ko na sa ospital. Last na to, sir. Ito na yung pinaka-last. Buling angat. Pero ang sagot pa rin sa'yo, sir, papawis, sir, ha? Tapos ito, hindi pa ito mapiperfect, maangat talaga. May maiiwang pampin dyan. Susundan mo lang yung tinuturo ko, nakikita mo naman yun, eh. Di ba? Ayan, oh. Last na to, ha? Tag-isa na lang to. Thank you. Tapos, isang hatak. Sige. Kaya? Mas maganda yung ganyang pakiramdam, hindi kayo ma-stroke. Okay, relax lang. Last one. Thank you. Okay, tapos, iaangat na natin. Tignan natin kung ano yung naging changes. Yun naman, pag sumakit yan, saglitan lang naman yun. 30 seconds na yung pinakamatagal. Oh, kanina. Oh, di ba ngayon? Naka-record pala kay sir, eh. Oh, abot mo na tenga mo. Okay, normally, may ano pa yan, may tightness pa sa mga muscle. So, anong sagot? Day by day. Okay, tapos after mag-exercise ng ganyan, sabayan mo na yung walking. Naglalakad ka lang sa tabi lang ng bahay nyo. Mag-jacket ka para pawis na pawis ka kagad. Mga ilang balik ka lang doon sa bahay nyo. Tapos, haplosan mo ng paw after. Wala na, kasabay pa yung ano mo. Okay? Para manatili tayong malakas. Bata ka ba, sir? Okay? Sige, thank you. Thank you.